Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ikadalawang po ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo natin monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay bagya pa nga rin pong humina into tropical depression category, kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 45 km per hour near the center, samantalang may pagbuso naman po ito na umabot sa 55 km per hour, habang kumikilos pa rin po ito pakanluran sa bilis na 10 km per hour. At huling namatan po yan sa layong 2,060 km, silangan po yan ng Eastern Samar, na kung saan nga po bagya na nga po nitong hinihila ang hanging habagat na ating makikita nga po sa ating pinakalitis satellite image. Base nga po sa ating pinakalitis track, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng pagpasok nga po nitong panibagong bagyo, na inasan nga po natin napapalakas nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Siyang magdudulot nga po yan ng maulap na papuro, nisan samahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao. At siyang inasan nga po natin na mas malakas ang epekto sa nasabing area. Na ating makikita nga po sa pinaka-latest track na posible nga itong humina pa pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility into low pressure area. Ngunit, inasan din natin na posible nga rin po itong lalakas muli kapag ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So inasan nga po natin na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng July 24 hanggang 25 po yan ang ating inasan na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman sa mga susunod pong araw, inasan nga po natin na mas lalapit na ito dito sa ating Philippine Area of Responsibility or sa boundaries na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ating makikita nga po na posible nga itong lumapit dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, at posibleng dumaan dito sa may area ng Bicol region na ating makikita nga po yan. So posible nga pong mas lalapit dito sa may area ng Bicol region sa ating pinaka-latest track, especially dito sa may area ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, and Camarines Sur, Camarines Norte. So yan po yung pinakating senaryo. So makikita rin natin na mas malakas ang epekto ng hanging habagat dito po yan sa may area ng Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, including Cebu and Siquijor. Siyang apektado nga po yan ng hanging habagat. Samantalang dito naman sa may Mindanao, sa area naman po ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, and Sarangani, including Davao region. Siyang makakaranas po yan ng epekto ng hanging habagat sa paglapit nga po nitong panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, na siyang ating inaasahan isang magdudulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming nalabas. Dahil ang panahon anumang oras ay maaari pa rin magbago, kaya naman maging alerto at updated lamang po tayo. Nabase nga po sa ating climatological track sa buwan ng July, kung saan nga po kapag may nabubuong bagyo tayo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, at posibleng nga pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay posibleng dumaan dito sa may area ng Visayas, patungo dito sa may Masbate, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. So meron din po tayong senaryo na posible nga pong kikilos pa ilagang kanluran at posibleng dumaan dito sa may area ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. So yan po yung pinakasenaryo po natin na landfalling. So meron din po tayong senaryo na kikilos nga po pahilagang kanluran, kung saan posible po din dumaan dito sa may area ng Tabuyang Group of Islands and Batanes, kung saan pahilaga po ang kanyang pagkilos at pakanluran. So mayroon din po tayong senaryo din po na lalapit lang ng ating bansa at tuluyang pahilagang silangan ang kanyang pagkilos or
sa palayo ng ating bansa. Kung saan mayroon tayong senaryo na bahagya nga lang pong lalapit bago tuluyan kumilos pa Hilaga at Pasilangan. Na kung saan kapag Pasilangan nga po ang kanyang pagkilos, kapag nasa Northern Luzon na ito, ay posibleng pumunta dun sa area ng Japan ang kanyang pagkilos. So maging alerto lang po tayo dahil yan po yung pinakasenaryo po natin kapag may nabuong bagyo. At kung sakali naman pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo ito, ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Quiapo. Ang pang 11 po yan na bagyo sa taong 2026. Kaya naman mas mainam na maging alerto at update lamang po tayo dahil upang makaiwas po tayo sa epekto ng panibagong bagyo at posible nga pang lumapit sa ating bansa at palakasin ng hangin habagat na kahit nga po hindi ito tuluyan maglandfall sa ating bansa o sa ating kalupaan habang ito ay nasa may silangang bahagi ng ating bansa, inasa nga po natin napapalakasin nga po nito ang hangin habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasi magdudulot po yan ng mga ulap na paporo na sinasamahan po yan, mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga paulan at posible nga po ang mga pagbaha sa mga babang lugar at paggunang lupa sa mga bundok ng lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated upang makaiwas po tayo sa epekto ng masamang panahon. Na ating inasan nga po yan sa mga susunod pong araw. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po ng mga maulap na papuri. May sinasamahan po yan mga kalat-kalat na mga pagulan, especially dito sa may area ng Zambales, Bataan. Nadulot nga po yan ng hanging habagat, including Ilocos Region. Isang inasan nga po natin ngayong umaga, nakakaranas pa rin ng maulap na paporin at mga kalat-kalat na mga pagulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos na mga pagulan. Samantalang sa malalawing bahagi ng Luzon, especially dito sa may Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, at Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon ay makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon. Improving weather po ang ating inasahan sa umaga hanggang tanghali po yan. Ngunit maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil po sa inasan nga po natin mga localized thunderstorm o nagbibigay po yan ng mga biglaang boost na mga pag-ulan. Kapag natapat sa inyo ang fully developed na mga cloud cluster, isang makakaranas po tayo ng may biglaang boost na mga pag-ulan. May inasahan po tayong agwat ang temperatura dito sa may Legazpi na umabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, Tuwigaraw 26 hanggang 34 degrees Celsius, Lawag 25 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 24 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, inasan nga po natin makakaranas po ng improving weather ng buong bahagi ng Palawan ngayong umaga hanggang tanghali po yan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm o mga cloud cluster na dulot nga po itong hanging habagat na patuloy pa rin na umiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siya nagdadala po yan ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm o mga pagkulog at pagkidlat. Siya nagdadala po yan ng mga biglaang boost na mga pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inasahan nga po natin improving weather po ang ating inasahan sa buong bahagi ng Visayas ngayong umaga hanggang tanghali din po yan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inasan nga po natin na mas malakas na nga po ang epekto nga po nitong hanging habagat kasi hinihila nga po nitong panibagong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kasi magdudulot nga po yan ng mga maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na bahagya na nga pong hinihila nitong panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban 25 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 25 hanggang 33 degrees Celsius. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may Mindanao,
Nasan nga po natin, makakaranas nga po ng maulap na paporin. Kasi nasamahan po yan mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Especially dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat. Ay nasan nga po natin makakaranas po ng maulap na paporin. Kasi nasamahan po yan ng mga katamtaman ng sa mga malakas na mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat. Na mas malakas nga po ang chance na mas malakas ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga biglang bus na mapag-ulan na dulot nga po ng mga localized thunderstorm. Naepekto po yan ng hanging habagat na bagya na nga pong inihilan nitong panibagong bagyo dito sa may silangang bagay ng ating bansa. Natin makikita nga po yan sa pinaka-latest satellite image. Samantalang sa malalaming bahagi ng Mindanao, inasan nga po natin ang improving weather ang ating inasahan. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Ngunit sa pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm na nagbibigay din po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na pag-ulan. Especially dito sa may area ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental. Kasi ang inasan nga po natin, improving weather ngayong umaga hanggang tanghali. Ulit, maging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging agwat ang temperatura, dito sa may Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 25 hanggang 32 degrees Celsius sa ating inasan na agwat ng temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baypay ng ating seaboard, na kung saan mayroon po tayong inasan na slight to moderate na mga pag-alon na may taas na pag-alon na umabot sa 0.6 hanggang 1.8 meters ang taas ng mga pag-alon. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalayag ng ating mga kababayan na mangisda sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit maging alerto lang po tayo sa mga banta pa rin ng mga localized thunderstorm, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siyang magpapatas ng alon dito po sa may area ng Bataan and Zambales, na inasan nga po natin na epekto nga po ng hanging habagat. Siyang mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyan pandagat, na maging alerto lang po tayo at mag-ingat. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Lunes, 20 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulit na namin lalabas. Bukol nga dito sa panibagong bagyo na nabuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling pumasok ang ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po natin ito sa local na bagyong Quiapo. Maraming salamat and God bless us all.